mga ka-MB, meron tayong makikilala ulit na isang Gen Z na magpapakilala naman ng perception nila. Perspektiba nila patungkol sa kape at ang mga personalidad na kaakibat daw ng pinipili mong kape. Ay, may pa ganun? Kunyari, sabihin natin black coffee because you are a strong, independent woman. Kapag medyo creamy, sweet ka lang. Hindi. No. Masyado kang marupok. Pero alamin natin yan at kilalanin dito sa Gen Z's. Sa panahon ng overthinking, deadlines at emotional damage, may masarap tayong kinakapitan. Coffee! Mula sa tahimik na study corners hanggang sa bustling local cafes, iisa ang tanong, how do you like your coffee? I like my coffee a bit creamy, a bit sweet. Mas nangingibabaw yung tapang nung kape. Yung mapait na siya. Ito is Barako na may konting sugar. Gusto ko yung coffee ko na maraming milk. 3-in-1 po. I like my coffee black with a bit of sugar. Gusto ko po yung medyo sweet po. Actually, kinitake ko ng coffee is organic. I like my coffee the way na creamy siya. Pero, have you ever thought na baka kung paano ka uminom ng kape, may sinasabi pala tungkol sa kung sino ka? I'll take my whiskey, leave me. Hi mga ka-Genzis! This is your Yvonne Castillones from Isabel State University, and join me as we hit the streets to ask the questions, how do you like your coffee? And more importantly, why do you like it that way? Gusto ko siya that way kasi I appreciate calmness, I appreciate comfort, and as a person, ganun ako. Nasanay na po kasi since nung syempre bata po, pinapainom po ako ng coffee, yung mga sip lang po. Tas gusto ko po kasi yung matamis na. Syempre bata po. Para minute ko yung taon kasi tagulan po, ma'am. Hindi kasi ako mahilig sa masyadong milky na kape. So, parang pampagising ko siya sa umaga. I often see myself as someone who likes it na sweet. It's not hindi naman nababawasan yung bitterness ng buhay if dadagdagan mo siya ng konting creamer, konting sugar. Minsan kasi ito nakakagising ng kalamnan yung mga veins para hindi ka antukin sa trabaho. So for me kasi na sobrang hilig ko sa kape, like nakakaubos ako ng at least 4 to 5 cups a day, lalo na pag stress ako. Ang gusto ko sa kape ko is mas nangingibabaw yung tapang nung kape, yung mapait na siya. Tapos konti lang yung sugar, ganon. Kaya kapag nasa coffee shop ako, nire-request ko talaga na less yung sugar niya. Mas gusto ko yung mga pure organic coffee kaysa mga instant. Although masarap instant pero masarap mga sumaga pag mabango ang aroma ng kape. Hindi gusto ko yung medyo mapait na matamis. Pinaglalaga. Kasi I'm a milk person or cream. Kasi I feel like I'm a softie inside. So kapag nire-relate ko siya sa personality ko, naisip ko na kaya ko siguro gustong maraming milk, maraming cream. Because it does look soft. And I'm a softie myself. And true enough, their answers reveal more than just taste. They hint at their personality. Here sa Philippines, may mga studies that connects coffee consumption to certain personality traits. As in, legit research to ha, hindi chika lang. Unang-una, sa Mapua University, they found na students who scored higher sa social dysfunction, yung easily stressed, minsan anxious or withdrawn, mas mataas ang coffee intake. Parang caffeine became a comfort zone, a way to cope with pressures and deadlines. Kung baga, if you're the overthinker type, baka coffee is your clingy bestie. Sa isang study naman sa Batangas, students who drank coffee showed stronger decision-making skills. So, kung ikaw yung confident, assertive, go-getter type, chances are, may kape kang hawak. But take note, the same study said mood and memory slightly went down. So, kung moody ka after 3 cups, baka now you know why.
So yeah, your coffee says a lot about you. Kape isn't just a drink. It's a statement. Minsan, it's comfort. Minsan, love language. Pero kadalasan, personality review. Siyempre, mga ka-Gensies, hindi lang dapat puro kape at chikahan. Kailangan din natin ng expert advice para sa ating health and wellness. Kaya naman, let's hear it from our nutritionist dietitian, Ms. Perlene Martin Binalio. You do not depend on coffee lang. Yung moderate po is to limit na 300 milligrams ng caffeine a day, that is 2 to 3 cups of coffee. So yun po yung recommended na intake po ng ating coffee. Pag more than 3 cups of coffee, higher dose na siya ng caffeine, di ba? So it may have negative effects such as yung anxiety, restlessness, increase yung heart rate mo, hindi ka na makakoncentrate. Some yung insomnia din, na trigger na yung insomnia sa ibang tao. So yun yung danger naman. Ang regular coffee intake na kasama po siya sa pag-weight loss kapag in-incorporate po natin siya sa healthy diet. So, ang healthy diet, meaning consisting of fruits, vegetables, fish, whole grains, but less of sugar and artificial sweeteners. The truth is, yung sugar and creamer na nilalagay po natin sa coffee, it is more likely to make it unhealthy na yung coffee po natin. Lalo na kapag yung sanay ka sa matamis na coffee, maraming creamer, ayan, kasi it adds up to the calories, tsaka it can i-negate na nito yung purpose niya na ma-reduce ng weight. So, hindi pala totoo na nakakapayat ang kape? Or bad kapag everyday nagka-coffee? Ang totoo, it depends sa tolerance, amount, at time na pag-inom. Whether you're a black coffee minimalist, a sugar and cream comfort seeker, or a seasonal frappuccino fanatic, your coffee doesn't define you, but it can give us a glimpse of who you are. However you like your coffee, sweet, strong, or kahit yung may whipped cream pa sa ibabaw, what matters is, it's yours. So next time someone asks, how do you like your coffee? You can say, exactly how I like myself. Warm, bold, and uniquely brewed. This is Yvonne, powered by your coffee stories, served by Chances. Okay na yun. Ayon, thank you very much, Yvonne Castellanos from Isabela State University, presenting coffee from the point of view of a Gen Z. Diba? Totoo. How do you like your coffee? I like it bold. Wow! Wow. Hindi, pero I like it dark, about black and unsweetened. Oh. Kasi doon mas nakakagising kasi siya ng kalam ng totoo talaga. Yes. Oo, rather real. than yung may cream and too much Sugar. sugar. Yeah. Ikaw, how do you like your coffee? I like it so much. I like it so much. Yeah, I like coffee so much. Oo. Pero I like it black. Diba? Kasi before, I used to drink 8 to 10 cups of coffee a day. Yes, tapos yung sweetened pa yun ha. Yung literal na yung 3 in 1, mga ganon. Tapos ang ginagamit ko pang baso dati, yung beer mug. Oh my gosh. Ganun kalaki, ganun kataas ang kape ko, and I can definitely finish 8 to 10 cups a day. Tapos medyo hindi na siya tama dito sa ginagawa ko ng healthy living. Healthy living. Oo, kaya ngayon, I opt for black coffee na. Tapos, yung unsweetened talaga. And then, ilang cups na lang? 3 cups na lang. Oh, diba? Naka-minimal na ako. Oo, into 3, minimal. Minimal? Naka-minimize. Hindi, pero nabawasan basta nabawasan na siya into 3 cups a day lang. Kung sumusobra man, okay lang kasi black. Ay, oo, totoo. Pero, sa akin kasi hindi ko kaya yung mag-3. Nagpapalpitate talaga ako ng malala. Sanay na kasi talaga ako. Oo. Pero sabi nga nila, mga ka-MB, yung nga napanood natin kanina, yung coffee mo,
also shows your personality, sabi nila. Kasi syempre yung taste mo Oo. 'Di ba? So makikita mo kung sino ka din bilang isang tao. 'Di ba? Kapag syempre pag black, strong ka dyan, ibig sabihin talagang kaya mong i-take yung mga ganong lasa, mga mapapait, medyo mapapait, mas stronger yung taste, ganon. Yes. So ibig sabihin nun, dahil mahilig ako sa black na coffee, isa akong bitter na person. Bitter? Well, di naman. Sa lahat ng mga bagay-bagay, bitter. Bitter, hindi. Pero alam mo ba, kapag nasanay ka na sa dark coffee or sa black coffee, nagiging matamis na siya. Oo. I don't know. Matamis na actually siya ngayon for Tapos kapag nag-try ka na ng may cream at saka sweet, sobrang tamis na siya for you. Oo, sobra. Ganun sa akin. Oo. Kaya ngayon yung mga non-sugar na mga 3-in-1. Yeah. So hindi na siya 3-in-1. 2-in-1 na kasi wala ng sugar. Pero sa, anyway, once again, maraming salamat, Yvonne, sa iyong napakagandang presentasyon ng Gen Z. Ato, tawagin na natin. Hello, Yvonne Castellanos! Hello, good morning po, Miss Bea, Miss Angel. Ay, napaka-pretty naman ng batang ito. Ikaw ba ay nakapagkape na? Nakapagkape ka na ba? Yes po, pinaghandaan ko po today. Oo. At bakit, bilang isang Gen Z, nahilig ka din sa kape? Kasi usually, mga New Thunders ang nainom yan. Oo. Kasi po yung coffee for me is sobrang nakakagising talaga, nakaka-energize. And morning person din po kasi talaga ako. So, bago po pala ako maging morning person, sobrang gulo din ng body clock ko noon. And then, nung medyo naayos-ayos ko na po, na-discover ko na medyo yung coffee is nakaka-help siya para, alam niyo yun, magising buong day, tapos pagod ka, and then sa gabi, mabilis kang makakatulog. Ganyan. Kaya naman pala. Sa tingin mo ba, nakatulong din ang kape na ma-exfoliate yung face mo? Kasi ang kinis. Oo nga, kintab. Oo. Thank you po. Lang po yan, tamang ligo lang, ganun. Na may kape? May kasama bang kape yan para gagawin din namin? Oo, kasi di ba may health benefits ang coffee din talaga. Oo. Pero sa tingin mo ba, tama lang na i-introduce din ang kape sa mga batang katulad ninyo? Kasi parang, sabi mo nga, nakakapalpitate. Oo. Feeling ko po, kapag may proper moderation naman po yung pag-intake, kagaya po ng nakausap nating nutritionist, I guess, balancing lang po talaga. Tapos, malalaman mo din naman po yung perfect coffee for you. Kasi, in my case, since kapag medyo health conscious ka, syempre yung mga gusto mo yung parang pure lang, yung mas authentic yung taste, yung wala ng halo-halo, ganyan. So, feeling ko po, basta may moderation lang, tapos binabalance sa healthy diet, okay naman po siya. And it somehow helps din po kasi sa amin. Kasi kaming mga Gen Zs ngayon, medyo parang nagiging busy na kami, ganyan. Parang nagiging adaptive na kami sa busy world, lalo na lahat gumagalaw na sa technology ngayon. So parang need mo talaga ng pampagising na makaka-help sa'yo throughout the day. Ganyan. Sa bagay. Nakatikim ka na, ano na yung pinakamahal na natikman mong kape? Oo, wag brand. Oo, wag ka magpa-brand ha. Oo, branding. Oo, subukan mo. Ano ba? Brand kasi siya. Yung kilala ba? Yung mahal? Yung mga nasa 300 Hindi plus? kasi ako yung, alam mo yung kape na galing sa kinemberlot ng isang hayop? Ano kasi tawag mo doon? Elephante? Hindi, yung isa. Yung parang inilalabas siya ng hayop. Yung dinadigest nila. Oo, parang tapos doon siya na bubrew yata sa loob ng hayop na yon. Ano na yon? Oo. Ano na yun? Pero isa sa mga expensive. Oo. Elepante, masarap din yon. Yung paa nila. Chot! Hindi, pero how do you balance coffee ba, Miss Yvonne? In the morning, tinitake ko lang coffee lang po talaga. Hindi na po ako nagbe-breakfast. And then, morning lang po talaga. Hindi na ako magtitake throughout the day. Morning lang talaga yung coffee. Kasi, and depende po kasi nung nandyan ako sobrang coffee kasi sobrang lamig dyan. Pero nung dito na po sa Isabela, napakainit talaga. Kaya, nag-back to old routine na ulit ako na sa umaga lang po magkakape, ganyan. Para hindi siya
disrupt sa sleeping cycle natin. In the evening. Pwede naman siguro, since nandito ka nun sa Baguio, malamig, yung mainit na kape. Pag nandyan ka naman, yung malamig na kape. Oo. Bakit yung mga matatanda? I-ref mo muna. Tapos inumin mo yung ref after. Diba? Anong nga mensahe mo sa mga kapwa mong Gen Z na nahihilig ngayon sa kape? Kasi ang dami na pong nag-o-open ng mga cafe ngayon, diba? And syempre, as Gen Zs, hindi naman porket na afford mo yung magkape-kape, ganyan, and allowed ka na magkape lang whenever you want. Kasi, ang cafe kasi ngayon, sobrang gaganda na din ng mga ambience eh. Yes. And ikaw na lang din yung mag-control sa self mo na, you know, kapag hindi naman dapat araw-arawin, like you can siguro punta, ganyan, sa cafe ng mga twice, ganyan, or at least once na lang sana, since ang habol lang naman ng usually minsan yung ibang habol lang is yung aesthetic ng cafe. Pero syempre dahil andun ka, you need to order. So syempre, need mo ding i-balance na lang din yung kapag pupunta ka sa mga cafe, may mga labas kang ganyan. Hindi pwedeng everyday or masyadong tawag dito, napapadalas yung pagkakape mo. Kasi yung mga coffee kasi sa cafe, usually, ang dami niyang mga additionals. May mga cream pa, may mga sugar pumps, may mga additionals pa na mga flavor, ganyan. Ang dami na nangyayari sa coffee ngayon na sobrang nag-i-evolve na din siya. And evolving means parang nag-aano din yung health benefits ng coffee natin. So, syempre, sa mga Gen Zs dyan, kailangan i-balance din natin yung intake natin. We need to be health conscious as well, kahit pa afford natin yung magkape ng ganyan-ganyan. So, yun. We need to be aware lang din sa health natin. Lalo na ang daming nangyayari na sa coffee natin ngayon. Na-adapt na din siya yung mga flavor, ganyan, ang dami ng additionals. Tama. Ayun, maraming salamat, Yvonne. Gusto ko yung isang term niya. Life is evolving. Evolving. Nag-evolve. Evolving kasi talaga ngayon. Kaya kailangan lang natin maging health conscious when it comes to drinking. Hindi lang siguro mga kape or any other drinks pa siguro yan. Siguraduhin natin na kilalanin natin yung katawan natin. Are we ready to have that liquid inside our body? Will it affect us in a negative way or in a positive way? Well, moderation is a key. Yes, sabi nga ni Catriona, everything is okay naman as long as it's in moderation. Tama. Salamat, Yvonne. May nice ka bang batiin? I would like to shout out lang din sa mga friends ko na nandito na din ako ngayon. Labas naman tayo. To my OG, Bio, LJ, Nat, Princess Abeliano, yung si Irene, si Yana, ganyan, yung mga co-interns ko before. And then yung family and friends ko as well, si mami ko na nasa London, and mama ko na nasa Pampanga, and of course, sa inyo po, Miss Bea, I miss you so much, Miss Angel, Sir Coco. Thank you po, Sir Coco, for making this interview possible po, kahit nandiyan nagkaka-problem with the connection. Thank you so much. Maraming salamat and congratulations. Enjoy your stay. Enjoy your remaining days sa college. Totoo. Ayan. Yes. Thank you so much. Pagpalain ka. Siyempre, mga